pagkatapos po nito, mabilisan lang. Practice tayo ng mga kanta, mapailan natin yung mga songs. So, sana po ay maging bahagi tayo lahat. Pag-meetingan natin, yung preparations natin. So, sige po, tumako tayo ngayon sa konting devotion natin dito sa Romans chapter 13. Romans chapter 13, basahin po natin verse 11 up to verse number 14. Sige, siguro yung mga bata, yan na lang. Bigyan nyo na lang sila ng kukulayan dyan. Nakatrabaho sa likod eh. Sige po, basahin po natin ito, Brother JC. Andiyan ba? Verse 11. Sige po yan po, basahin po natin sa salina sa verse number 14 sabay-sabay po tayo. Basahin po ng Brother verse number 11. And that knowing the time, that now is a high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. Verse 12 kayo po, begin. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on our work. Verse number 13, let us walk honestly, as in the day, not in rioting, and in drunkenness, not in champering and wantonness, not in strife, and envying. Verse 14, sabay-sabay po tayo. Ready, begin. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provisions for the flesh to fulfill the lust thereof. Tayo po lahat, yung sigit ng langin. Ama namin Diyos, nagila sa lahat. Kami po Diyos, sinatupari po ng kapasalamat. Palamin po Diyos, yung buhay mo ng bawat isa. Maraming salamat sa mga awit ng minawi, awit ng kapaggan. Tawa po Diyos, pamagitan po ng aming mga tinig, mga boses, patuloy niyo po ba ng pangalan ng mga itaas. Maraming po salamat po Diyos sa pagkabasa po ng inyong kasulatan na aming po pag-laborize sa oras po nito na aming kulangin kay Pong Pilos ng Pong Espiritu na patuloy makita po kayo sa aming mga buhay kung ano po ang dapat namin gawin at lalo po malapit na po ang aming pinagahan ng Church Anniversary. Kayo po ang patuloy na matakin at kami namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, Mr. President, ito makakaw muna. So dito mga kapatid, nababasa po natin yung salitang sa verse number 11, ilipat mo agad verse 11. Pag nag-i-amen po kayo, mabilis tayo matatapos. Amen. Tapos na tayo. Sa dito mga kapatid, pasilip po natin ang panalita mo na salita nito. Sabi ng Panginoon dito, and that knowing the time, that now is the high time to awake out of sleep. Pasilip po natin dito mga kapatid, mababasa natin dito sabi ng salita ng Diyos, kailangan mo daw tingnan, malaman ang oras, na ngayon ay dapat na tayo magising sa ating pagkakatulog. Bakit kaya mga kapatid, in-emphasize po ni Apostle Paul sa bawat mga mananampalataya na kailangan mo tingnan ang oras, na kailangan ikaw ay magising sa iyong pagkakatulog. Sapagkat alam niyo po ba, maraming mga mananampalataya, minsan sa kanilang buhay, bagamat gising, pero mukhang tulog. Bagamat gising, no po, pero kanilang paggawa ay parang tulog. Kaya sabi ng Diyos, kailangan mo tingnan ang oras. Ako, pamagat po ng ating mensahe, what time is it? Anong oras na? It is a question mark. Tama ba? Anong oras na? Bisa tinatanong natin kapag may lakad tayo, anong oras na? Anong oras na? Bakit wala pa yung magsusundo? Bakit wala pa yung iba? Diba? Anong oras na? Anong petsa na? No po? Pero alam niyo ba mga kapatid, may kasagutan? Anong oras na? Ano yung sagot? Oras na. Amen ba? Amen. Anong oras na? Kaya. Anong oras na? Oras na. Di ba? Alam yung bata ako, sa totoo lang. Isa napakahirap yung sumunod tayo sa oras na. Tama ba? Kasi minsan, ang daming tao, no, po, karami ng mga tao, maraming dahilan. Maraming ginagawa, maraming okupado. No, po, kaya sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, kailangan ng tao, malaman niya, na kailangan ng tao, mga kapatid, tignan niya. Ano ba? Meron tayong kailangan gawin bilang mga mananampalataya. Kamukha po yan, mga kapatid, meron tayong pinaghahandaan. Church Anniversary. Ang ating Church Anniversary, kailan po yung Church Anniversary natin? Anong araw? Wednesday, tama? Ilang tulog na lang? Kapo, 3 tulog na lang. Church Anniversary na natin.
Kaya sabi po ng ating pag-aaral sa oras ito, mga kapatid, dapat ikaw, kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw, no po, ay binilang ng Diyos dito, bagamat bisita pa lang, na sana makita mo, meron tayong kailangan pagandaan. No po, at ito ang katanungan sa bawat isa, anong oras na? Oras na. Oras na para kumilos. Amen? Amen. Ang sabi po ng salita ng Diyos, mga kapatid, pasinin niyo po dyan. Sabi dyan, it is high time to awake out of sleep. Ano po yung unang punto, mga kapatid? What time is it? Oras na. It is time to wake up. Are you wake up? Gising na ba kayo? Tanungin mo yung katabi, gising ka na ba? Baka tulog ka pa hanggang ngayon eh. Di ba? Kaya alam niyo mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, kailangan ka nang bumangon sa iyong pagkakatulog. Sapagkat sabi dito mga kapatid, now is our salvation nearer than we believe. Ito na ang oras ng kaligtasan. Oras na para maniwala. Oras na para gumawa. Oras na para maglingkod. Kaya sabi ko mga kapatid, it is reminder for each Christian that we must wake up. Minsan kasi maraming mga tao para mga sarap matulog. Kamukha ko sa manaw natin ngayon, umuulan. Tama ba? Umuulan, hindi sa magtrabaho, matutulog. Diba? Alin yung ba sabi sa salita ng Diyos? Ito po yung galing naman. Nakita mo umulan, hindi na magtatrabaho. Nakita mo umulan, hindi nagkikilos. Pero ang tanong, sabi ng salita ng Diyos, kung hindi ka kikilos, ano na lang ang iyong kakainin? Tama ba? Para pag yung magsasaka, yung magsasaka mga kapatid, ano man yung panahon, kailangan silang ready eh. Diba? Kahit tag-ulan. Yung mga magsasaka, yun ang gusto nila, tag-ulan eh. Sapagkat yun yung time, nalalambot ang lupa, makakalibre ng tubig at makakapagtrabaho. Pero hindi. Yung ibang kaisipan ng ibang mga tao, ano gagawin nila? Ay, umulan, tulog muna ako. Diba? Nagising siya, nakita na umuulan, ay, nakakatamad naman ang panahon. Diba kung pipiliin mo maging tamad, magiging tamad ka? Alam niyo ba yung katamaran? It is a choice. Ang katamaran mga kapatid, ang kaisipan na ikaw ay hindi gagawa, hindi babangon, ito'y pagpili. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, huwag mong piliin. Nasabi na salita ng Panginoon mga kapatid, huwag tayo maging kagaya ng mga hayop na tamad. Di ba may mga hayop na tamad? Sa Bible po, doon sa Psalms, ang sabi ng Diyos, tingnan nyo yung mga langgam. Yung mga langgam, anong pinaghahanda nila? Tag-ulan. Di ba? Anong ginagawa nila? Nag-iimpok na maraming pagkain. Nag-iimpok na nag-iimpok. Tapos kung sila nag-iimpok, anong ginagawa? Sila ay nagtutulungan. Hindi sila agawan. Tama ba? Kaya nangyari silang line eh. Kaya sabi ng salita ng Diyos, mga tayo po, bilang mga mananampalataya, inaasahan ng Diyos dito po sa Good Shepherd San Manuel. Kayo mga bisita po namin. Binibilan nyo para sa sarili nyo na part ng simbahan na ito? Sana po, isipin nyo na parte kayo dito. Dahil matagal na rin po kayo nakakapakinig. Amen? Ibig sabihin, dapat feel at home na tayo dito. Amen? Kaya anong gagawin natin? Kikilos tayo, gagawa tayo, babangon tayo. Gagawa tayo sa isang bagay para patuloy ang ating pag-ibig. Papatunayan natin sa Panginoon. Sabi po dyan mga kapatid sa verse number 12. Pasinin niyo po yung verse 12. Ang sabi dyan, the night is far spent and the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put the armor of light. Sabi sa verse 12, Brother JC, verse 12. Nasabi na salita ng Diyos, ang gabi lumipas na. At ngayon, ito na ang araw. Ito na ang araw. Ngayon, ano kailangan natin gawin? Tanggalin na natin. Therefore, cast off the works of darkness. Alisin mo na. Hubanin mo na yung gawa ng yung kasalanan. Gawang kasamaan. Ano kailangan natin gawin? Let us put the armor of light. Kailangan daw ating isuot yung baluti ng liwanag. Armor of light. Minsan tayo po bilang mga mananampalataya, ano po nagiging dahilan bakit hindi tayo makapagpatuloy na maayos sa ating paglilingkod? Kasalanan. Yan po ang pumipigil. Pumapasok ang kasalanan sa puso natin. Inuudyukan tayo ng ating kaaway. Magalit ka, mag-away kayo, mag-discourage ka, magsugal ka, magbisyo ka, magbulakbul ka, maging matigas ang iyong ulo. Yun ang pinapasok ng ating kaaway. Ngayon nasabi ng Diyos, hey, alam niyo po ba, hindi pa haba ang oras. Ang oras po natin sa mundong ito ay paikli na lang. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, huwag muna sayangin ang oras. Ano kailangan mong gawin? Bumangon ka na. Magising ka na sa katotohanan.
Meron tayong kailangan gawin. Maglingkod kayo mga bata. Di ba kapag nag-aaral, nagigising tayo na maaga? Tama? Bakit? Kasi gusto natin matuto. Tama po ba? Tayo mga tumatanda na. Nagtatrabaho tayo. Tama po ba? Nagigising tayo na maaga. Nagpiprepare tayo beforehand. Why? Kasi nga, meron tayong pangarap. Meron tayong gustong gawin. Meron tayong gustong i-achieve. Ngayon din mga kapatid, ganoon din sa Panginoon. Ang nais ng Diyos, dapat tayo mga mananampalataya, patuloy tayong magising. Huwag tayong magtulog-tulugan. Kasi yan, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, marami mga mananampalataya, bagamat sila'y gising, pero kung titignan mo, parang tulog. Anong tulog sa kanila? Buhay espiritual. Walang gilas, walang kasiyahan sa kanilang paglilingkod. Na po, yung bang walang focus sa kanilang ginagawa. Bisan may mga mananampalataya, para bang napipilitan na lang sa kanilang pagsamba. Ang tanong sa oras kayo, napipilitan na lang ba kayong magsimba? Tanungin mo ang katanong, pinapilitan ka lang ba? Sana sa susunod, huwag na. Di ba? Yung sana sa susunod, huwag na. Amen? Dapat talagang tayo magkaroon ng kusang loob. Nako, yung bang ikaw ay talagang magdidesisyon, magsisimba ako ngayon. Di ba? Pero minsan, umulan lang umulan. Ay, makakataman naman ng magsimba. Di ba? Baka ako'y mabasa. May payong naman. Nako, kasi nga, ito nga yung lagi sinasabi ng isang sikat na pananalita. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag gusto, maraming paraan. Nga po, ang sabi ng Diyos, minsan kasi, pinipili lang natin, nga po, na hindi tayo gumangon, na hindi tayo gumawa, na hindi tayo kumilos. Pero sabi ng salita ng Diyos, anong oras na? Anong oras na? Oras na para ikaw ay magising. Oras na para ikaw ay maglingkod. Oras na para ikaw ay bumangon. Oras na para ikaw ay may gawin para sa Panginoon. Malapit na po ang ating church anniversary. Dahil po sinasabi, hindi kaya ng isa. Nako, sabi ng Bible, two are better than one. Mas magandang tingnan yung dalawa kaysa sa isa. Kasi sabi ng salita ng Diyos, dahil dalawa, yung isa mataba, mayroong magtataas sa kanya. Paano na lang kung isa lang, tapos mataba pa? Wala na makakapagbangon sa kanya. Tama ba? Kaya sabi ng Diyos, dapat tayo mga mananampalataya. Bumangon tayong lahat. Lahat tayo kumilos. Lahat tayo gumawa. No po? Ano bang kailangan natin gawin? Point number 2. Ang sabi dito mga kapatid, pero sabi po dito, dapat walang Kristiyanong walang pakinabang. Di ba minsan merong mga narinig natin sa ating mga magulang? Dahil ang tamad-tamad po. Dahil lagi ka natutulog. Dahil lagi ka nagsiselfone. Ano sabi ng magulang mo? Pwede ka bumangon. Wala kang pakinabang dito. Tapos naman yung bata. Yung batang pasaway. Yung batang madamdamin. Wala daw akong pakinabang. Diba? Sanang baboy ka na lang eh. Diba? Pakakainin ka ng pakakain tapos ipipenta ka. Kikita pa. Pero hindi. Minsan kung sino pa tamad, siya pa ang malakas, kumain. Pag hindi nauubusan ng pagkain, nagrereklamo pa. Tamad-tamad niya. Diba? Nagwawala pa. Siya na nga yung walang ginawa. Pagkagising, hindi man nagwalis, hindi man naghugas, hindi man tapos sabi mo, manang ulam! Uta ng ulam! Diba? Sabi na mamangkir. Tumayos na kayo na lang ang pakinabang. Diba? Kaya minsan yung mga nanay, tumataas yung barometer eh. Diba? Dahil sa mga kabataan na matatamad. Na po? So anong ibig sabihin dito mga kapatid? Gusto nyo ba narinig yung wala kayong pakinabang? Eh mga bata, ayun ko kayo, mga young people, gusto nyo ba narinig yung wala kayong pakinabang? Ha? Anong ibig sabihin ng walang pakinabang? Walang ginagawa, hindi nakakatulong. Alam niyo po ba mga kapatid, tayo po bilang mga tao sa pamilya, dapat nakakatulong tayo lahat. Amen po ba? Amen. Dapat lahat kumikilos. Dapat lahat may ginagawa. Nakakatulong, hindi lang tagakain, hindi lang tagakalat, hindi lang tagadumi. Dapat nakakatulong ka. Kasi kapag ikaw ay nakakatulong, meron tawag sa iyo, kaginhawaan ka sa pamilya. Anong gusto mo, mga kapatid? Anong gusto po ninyo? Kaginhawaan o walang pakinabang? Ha? Anong gusto nyo? Kaginhawaan o walang pakinabang? Dapat kaginhawaan tayo eh. Makita tayo na may ginagawa. Makita ka na ikaw ay sabihin natin mahalaga. Na po, kaya ilagay mo sa iyong kaisipan, mahalaga ako. Mahalaga ako. Hayong kayo gagawin ko, kailangan ako kumilos. Kailangan ako sumunod. Kailangan ako makinig sa aking nanay. Kailangan ako makinig sa aking pastor. Na kung kailangan makipagkaisa para sa ikagaganda ng gawain ng
Panginoon. Pero hindi. Alam niyo ba, karamihan ng mga tao, kapag may choice sila, hindi nila pipiliin ng Diyos. Kapag wala din silang choice, doon lang sila makikinig. Doon lang sila makikinig. Para bang yung pumunta kami sa kulungan, si RJ kasama ko, pinakulong ko. Pumunta kami sa kulungan, mga kapatid. Pinakain namin yung mga nakakulong. Alam niyo ba sa kulungan, hindi maganda. Nakakaawa yung mga tao doon. Pero okay lang kasi bakit? Kumuha sila ng kasalanan. Yun nga ang kabayaran eh. Di ba? Yun ang kabayaran ng kanilang kasalanan. Pero kung sumpasin po natin mga kapatid, yung mga tao doon, dahil no choice na sila, nandun lang sila, ano gagawin nila? Makikinig na ngayon sila ng salita ng Diyos. Tapos dahil nakikinig sila ngayon, magre-response sila. Ay, opo, pumapalakpak. Di ba? Palakpak pa ng palakpak. Di ba? Sabi ni Brother RJ, pira pastor, papalakpak na eh. Di ba? Masunurin lang, kaya kulungan. Bakit? Kasi pinala na lang choice. Wala na silang choice eh. Pero kung sila may choice lang, ano sasabihin nila? Ay, busy ako. Ay, sakala lang. Ay, wala akong oras. Ay, anong gawin ko? Tama po ba? Binabawal ko na. Pero pinipilit pa nila ang kanilang gusto. Kaya alam nyo ba, sabi sa salita ng Diyos, namumuhay silang walang pakinabang sa Diyos. Namumuhay silang walang pakinabang sa kanilang pamilya. Lumapit pa yung isang tatay, sabi niya, Pastor, ano kayang gagawin ko? Dahil sa ginawa ko, nadamay ang pamilya ko. Diba? Ngayon tayo iiyak. Diba? Ngayon siya, sabihin natin, magsisisi. Hindi niya inisip nung bago niya ginawa. Na po? So ngayon, nasabi na salita ng Diyos, mga kapatid, tayo din, na kailangan mabuhay na may pakinabang. Na po, sabi nito, we should be active in our relationship in the ministry. Na dapat maging active tayo sa gawain ng Diyos. Maging active tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Na po, makita natin mga kapatid na tayo dapat bumangon. Na tayo dapat huwag na magpatumpik-tumpik. Huwag na tayo maging panghipo sa Panginoon. Kung hindi dapat, gumawa na tayo sa isang layunin. Itaas ang pangalan ng Diyos. Ano po yung tema natin? Ano yung tema natin sa Church Anniversary? Basahin nyo nga. How marvelous are the works of the Lord. Paano masasabing marvelous ang works, ang gawain ng Diyos? Paano masasabing kamangha-mangha ang gawain ng Diyos kung wala kang ginagawa? Di ba? Mapapatunayan mo kamangha-mangha ang gawain ng Diyos kung meron kang ginagawa. Mismo sa iyong sarili, may experience mo, ay oo nga no, bagamat napagod tayo, pero dahil ginawa natin sa Diyos, gagawin natin ito na may kasiyahan. Na po, kaya ang kailangan natin gawin mga kapatid, bumangon ka. Tapos ano ba mga kapatid, dress up. It's time to dress up. Hindi lang basta bumangon. Kasi yung bumangon, dahil hindi pa nagbihes, may tendency babalik ulit sa higaan. Di ba? Di ba pag bumangon, ano kailangan gawin? Maligo ka. Tama? Pag naligo ka, anong tendency? Bibihis ka na. Ano ibig sabihin? Gagayak ka na. No po, magsusuot ka na. Kaya nga sabi nung nabasa natin kanina mga kapatid, let us put the armor of light. Suotin natin yung baluti ng liwanag. Ano yung baluti ng liwanag? Kabanalan. Ano yung baluti ng liwanag? Panalangin. Ano yung baluti ng liwanag mga kapatid? Pagkikinig ng salita ng Diyos. Ito po ang ating maging sandata. Ito po ang ating pagiging proteksyon para tayo mailayo, maisama doon sa maling gawain. Kailangan natin hawakan salita ng Diyos. Ikaw, ano sinusuot mo? Ano yung ba tao? Iba't ibang kanyang sinusuot. Kasi may suot mananampalataya eh. May suot hindi mananampalataya. Tama po ba? Na po, tingnan niyo po yung mga damit nyo ngayon. Diba? Mukha kayong nagalang-galang. Diba? Yung bang gagalangin ka, base sa yung suot. Tama po ba? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, kailangan natin ayusin ang ating pananamit. Mga men, na po, kunwari may nag-church dito na kahubad. Sa tingin nyo, kagalang-galang ba yun? Tama ba? Anong kailangan gawin? Kailangan natin mag-ayos. At sabi kasi ng Panginoon, meron tayong kailangan ayusin. Meron tayong kailangan baguhin. Meron tayong kailangan sabihin natin na palitan. Na dati natin sinusuot, pero ngayon, papalitan natin, aayusin natin para magbigay kaluluwa din sa Diyos. Diba mga nanay? Na po, na kung iisipin nyo, dahil maalisangan, ang gusto nyo sinusuot, yung mga tube eh. Diba? Mga spaghetti strap. O, diba? So, anong gusto kong i-emphasize ito mga kapatid? Kasi po, lagay po natin sa kaisipan natin. Bakit ang babae nababastos? Kasalanan ba ng lalaki? Bakit siya nababastos?
Hindi, di ba? Sino may kasalanan? Yung babae. Bakit? Kasi sa kanyang kasuotan. Tama po ba? Pero meron ako nabasa, sabi niya, hindi ko kasalanan. Ang kasalanan niya, tumingin, kasalanan ko maging magandang katawan ko. Ang hira, no? Talagang ang kapal. Di ba? Ang kapal. Di ba? Puno naman ng ano. Di ba? Oh, sabi na salita ng Diyos, mga kapatid, kailangan mong baguhin. Gusto nyo kayo hindi mabastos, manamit tayo ng maayos. Na po? Manamit tayo ng maayos. Ayusin natin, suot Kristiyano. Kasuotan, no po, na hindi nagbibigay ng kapintasan. Kung hindi kasuotan na nagbibigay kalwalatian sa Panginoon. Ganun din po mga kapatid sa ating mga pag-uugali. Sabi ng salita ng Diyos, bakit hindi po umarin? Yung ugaling matakaw. Ugaling makasarili. Ugaling no po, mapamintas. Ugaling nagsasalita ng hindi maganda sa iyong kapwa. Ugaling hindi maganda. No po, sugutin mo anong pag-ugali? Ugali ng Diyos. No po, ano nga nais ng Diyos? Dapat yung karakter ng Panginoon, yun ang makuha natin. Dapat yung kaisipan ng Panginoon, yun ang makuha natin mga kapatid. Kaya sabi po ng ating pinag-aaralan, dapat bilang mga mananampalataya, ikaw ay magising. Tingnan mo anong kailangan mong gawin. Magbihis ka, palitan mo yung pananamit. No po, at tingnan mo mga kapatid, kunin mo ang nakakaayon, nakakabigay kasiyahan sa Panginoon. At alam niyo po ba, ito pang uli. Amen po ba? Hindi na tayo. Lalakasan din, amen? Amen. Hindi talaga gusto niyo na matapos. Sabi dito mga kapatid, no po, it's time to wake up. It's time to dress up. Ang pangatlo mga kapatid, it's time to line up. Pumila ka na. Ibilang mo na ang iyong sarili. Magpalista ka na. Minsan diba sa mga nagbibigay ng relief, ako nagbibigay ako ng mga relief eh. Ang dami ko na napupuntahan. Tapos may pumupunta. Kami po, pastor, paano kami? Wala kami ticket. Diba? Ay, namigay po ng ticket eh. Lumakad po kanina, nagbigay po ng ticket. Nasaan po kayo nung nagbigay kayo ng ticket? Tulog po ako eh. Tulog po pala kayo eh. Kaya walang ticket. Ay, pastor, paano po yan ako? Ay, wala na po. Napamigay na po lahat. Anong ibig sabihin? Na po, yung bang kailangan, tayo ay maging maagap. Tama? Yun nga yung problema kapag lagi ka tulog, hindi ka mabibiyayaan. Pero kapag ikaw ay laging handa, laging sabihin natin ready, na po, lagi kang active, na po, ikaw ay makakaranas ng higit na pagpapala na pwedeng ilaan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nice ng Diyos, mga kapatid tayo, mag-line up na tayo sa Diyos. Alam niyo ba kapag nagkaroon ng gera, mukha ko yun, nagkakaroon tension sa West Philippines Sea. Kapag nagkaroon ng digmaan, tatawagin lahat ng mga kalalakihan kung sino ang willing makipag-gera. Diba? So ngayon, siyempre dapat magpapalain tayo mga men. Tama? Kasi lulusubin yung bansa natin eh. Diba? O papatayin yung mga babae. Diba? Gugupin tayo. So anong kailangan gawin? Para hindi tayo matalo, mga kape, anong gagawin ng isang bansa? Sila ngayon ay magla-line up, magpapalista. Napansin nyo ba doon sa Ukraine? Diba yung Ukraine at saka Russia naglaban sila? Tama ba? Anong ginawa ng mga lalaki? Naiwan sila, pati yung mga babae. Para ano? Ipagtanggol ang kanilang bansa. At tanong, natalo ba sila? Ang tagal na ng gera ba kapatid? Alam niyo po ba yung Russia? Napakalaki ng Russia. Yung Ukraine, maliit lang. Pero ngayon, hindi natatalo. Bakit? Kasi meron nagpapalain up. Meron tumitindig ang ibig sabihin. Meron lumalaban. May sumusuporta. Na po, kailan niyo po mga kapatid, ang gawain po ng Panginoon, nais ng Diyos, kung ito ay gusto natin maging matagumpay, dapat sumuporta tayo. Dapat mag-line up tayo. Dapat mag-iisa tayo. Dapat mga kapatid, tayo lahat ay kumilos. Wala pa ang ganda sa aming church anniversary, lahat tayo gagawa. Amen po ba? Hindi ka maghihintay na isi-serve ka. Sa aming mga bisita, sa church anniversary, hindi mo na po kayo bisita. Amen po ba? Ang hindi ko sabihin, mag-serve ka ngayon. No po, involve mo yung sarili. Maghihiwa ka, magluluto ka, magpe-prepare ka. No po, bakit? Kasi inaasahan tayo ng Panginoon. No po, kaya inulit ko mga kapatid, nais ng Diyos na maging matagumpay ang kanyang gawain. Kaya ano kailangan natin gawin? Makipag-line up na tayo. Tumulong tayo sa isang layunin para itaas ang pangalan ng Diyos. Hindi naman po natin ginagawa ito para itaas ang pangalan natin. Ginagawa po natin para itaas ang pangalan ng Diyos. Nakikita niyo po ba ito sa likod? Meron tayong mga
bodily gifts. Mamaya, i-repack natin. Amen po ba? Amen. Ang gagawin natin mga kapatid kasi sa ating church anniversary, ito sa umaga, ang goal natin, makapag-invite tayo ng maraming tao. Yung kapitan natin dito, nilapitan ko, tumulong. Mga upuan, kulang tayo, magpo-provide ng upuan. Kasi alam niyo po mga kapatid, sa isang gawain ng Panginoon, kung tayo nagkakaisa, tumutulong lahat, magiging magaan. Amen po ba? Magiging magaan. Alisin muna natin yung isipan, Pastor, ako muna. Hindi. This time mga kapatid, ang kailangan natin gawin, iba muna. Amen po ba? Iba muna. Kasi mga kapatid, kapag inuna natin yung iba, alam niyo ba ang gagawin ng Diyos? I-bless ka ng Diyos. Kasi bakit? Nakita ka ng Panginoon, hindi mo inuna ang iyong sarili. Kasi po ang goal ng Panginoon, tayong lahat magtulungan. Sabi ko nga sa inyo, may experience naman natin yung tayo nagbibigay. Tayo ang tumutulong. Di po ba mga kapatid, minsan, meron kang tao na masabihan nila, ay, salamat po ha. Di ba? Dahil po sa inyo, nakakain ako. Minsan, mga kapatid, ulam mo na rin. Di ba? Pero nakita mo nga, ang kahirapan. Ang gagawin mo, hatiin mo yung ulam mo eh. Ibibigay mo para sa kanya. Bakit? Kasi nga, nakita mo yung tinatawag na compassion. Pag-ibig. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, tayong lahat, kailangan na magipagkaisa. Tayong lahat, mga kapatid, kailangan na sumuporta. Tayong lahat, na kailangan makibahagi. Gawin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buong buhay. Kaya sana po mga kapatid, sa ating church anniversary, ang panalangin ko makita ang pagkakaisa. Ang panalangin ko, hindi makita ang pangalan ni Pastor. Hindi makita ang pangalan mo. Makita ang pangalan ng Diyos. Amen ba? Masasabi natin, meron mga magsasabi sa inyo, ay, sipag-sipag nyo, ay, salamat po sa Panginoon. Huwag niyong kukunin yung glory. Hindi sasabihin, ay, oo, galing ko ha. Ay, oo, sipag ko ha. Hindi. Kukunin natin, mga kapatid, yung kaluwalhatian sa Panginoon. Dahil sa Diyos ako'y nagagamit. Dahil sa Panginoon, meron akong nagagawa. Dahil sa Panginoon, ako'y nabubuhay. Dahil sa Panginoon, ako'y nakakatayo. Kaya anong gagawin natin? Kikilos tayo sa kanyang kagustuhan. Kaya mga kapatid, sa ating church anniversary, sana po, wala na pong KJ. Amen po ba? Wala na KJ ha. Wala rin pabebe. Amen? Kasi bakit? May bisita tayo. At ang Diyos nakatingin sa atin. Inaasahan tayo ng Diyos ng kanyang gawain. Magtatagumpay. Pero sabi ko nga sa inyo, whether we like it or not, dahil gawain ito ng Diyos, magtatagumpay. Ang kailangan lang natin gawin, maging instrumento, maging bahagi sa tagumpay. Kaya panalangin mo po, sa ating 6th church anniversary, hindi ko sana sasabihin, anong oras na? Anong oras na? Bakit wala pa sila? Diba? Ano kasi yung sagot kapag anong oras na? Oras na. Sana sa church anniversary, walang late. Amen po ba? Amen. Yung church anniversary natin, 4 o'clock. Dapat 3 o'clock, andito na kayo. Amen. Kasi mag-prepare pa eh. Di ba? Yung iba, yes, magluluto, tutulong dito, mas maganda, dalhin nyo na yung mga damit nyo dito. May mga siyar naman dito, pwede nang maligo. Di ba? Para hindi na tayo late. Ang nakakaya kasi ito, dumating na mga bisita. Wala pa yung mga members. Di ba? Wala pa yung mga members. Yes, alam ko, marami kayong gagawin, busy rin kayo sa pag-prepare. Pero nawa mga kapatid, huwag kong sabihin, anong oras na, bakit wala pa sila? Di ba? Ano kasi unang punto? It's time to get up. Tumayo ka na. Pangalawa, it's time to dress up. Magbihis na, mag-prepare na. Ang pangatlo na kailangan gawin, it's time to line up. Doon ka na dapat. Makikita na dapat ang presensya mo. Kaya sana po ang panalangin ko sa bawat isa, mga nanay, sa mga bisita po namin, sa mga bata. Yung mga bata, kahit bata kayo. Sa church anniversary, walang magulo. Isa rin kayo sa mga magsaserve. Amen ba mga bata? Mga bata natin, magsaserve din yan. Lahat tayo kikilos. Yes, yung mga batang kamukha ng mga maliliit, okay lang yan eh. Mauunawaan na yan kasi nga, bata. Pero kung matanda ka na, mag-uugali ka pang ganyan, hindi ka na namin mauunawaan. Di ba? Ang tawag sa'yo, bonjing. Di ba? Gusto ba yan tawag yung bonjing? Ida, tawagin kang bonjing. Gusto mo?
Di ba? Hindi na kumain. No, kung ano kailangan gawin? Maging mature na tayo. Isipin natin anong gagawin natin. Isipin natin mga kapatid, inuulit ko sana po makita kamang-amang ang gawain ng Diyos. Ako po, kami, ilang araw na kami nag-prepare. Inayos yung mga pisamin, yung naglilinis. Po, pero marami pa rin kailangan na ayusin. Marami pa rin kailangan magandaan. Lalo-lalo na yung the day before. Po, ang panalangin ko, sana nandito rin kayo. Amen ba? Amen. Yung Tuesday, kasi Tuesday, mga nanay, alam nyo naman. Diba? Meron na magbabalat yan. Po, manghihiwa. Po, mga men, aayusin na yung mga upuan. Po, i-design pa natin dito, titignan pa natin ano pa yung ikagaganda. Amen po ba? Kaya sana po lahat tayo kikilos. Po, huwag nawa natin mapakinggan. Anong oras na? Anong petsa na? Bakit wala pa sila? Sapagkat, oras na. Oras na para may Lord. Oras na para tumayo. Oras na para kumilos. Oras na para ikaw ay magamit ng Panginoon. Kaya sabi ko mga bisita, sana po, makita nyo, dinala kayo ng Panginoon dito, may purpose. Dinala kayo ng Panginoon dito kasi bakit? Ito ang tahanan nyo. Iturin nyo pong tahanan nyo. Huwag nyo iturin na iba kayo. Po, iturin nyo na kayo bahagi. Alam mo ba? Bahagi tayo ng gawain ng Diyos. Kaya nung kailangan natin gawin, patuloy na ating siyang lapitan, purihin at sambahin na may katotohanan sa ating mga kapatid. Kaya sa short devotion na ito, dalangin ko po, sana gawin natin kung ano magagawa nito. Bumangon na tayo sapagkat oras na. Malapit ang dumating ang Diyos. Naghahanap siya ang kanyang magagamit. Sana tumugon tayo sa panahon ng Diyos. Tayo ngayon tumayo sa sunod place ko. Tayo na lahat. Kaya po na nga sinabi, short devotion lang, mabilis ang service sapagkat marami pa tayong pag-ibig.